ang pagdating ni Jesus Christ ang kanyang pagbabalik. Ito ang pag-usapan natin ngayon. Marami ang naghihintay kung kailan babalik si Jesus Christ. Marami ang naliligaw ng landas hanggat ang mga salita ng Panginoon tungkol sa pagbabalik ni Jesus Christ at saka yung final judgment ay ginawang kapital ng iba't ibang mga religious group, religious activities at sa mga association, dahil yun ang binabasihan nila upang maligtas ang tao. Ngunit ang katotohanan nito, babalik ba si Jesus Christ? Tama. Babalik nga dahil yun ay naisulat sa Bible. Ngunit ang hinihintay natin na pagbabalik niya ay sasakay siya sa ulap. Yan ang malaking mali natin. At saka many times ko nang sinabi sa inyo na ang ulap ng ibig sabihin yan ay idiomatic expression yan ng sinabi. Ang ibig sabihin yan ay tao na sasakay siya sa isang sa maraming tao, sa isang organization. Specify ko to sa inyo dahil sa marami talaga sa atin ang naliligaw ng landas at saka ayaw nating maniwala sa mga ayaw niyong maniwala sa mga sinabi ko rito. How many times na akong nagbibigay rito ng messages na katulad nito. Minsan sinaslide ko pa. Ngunit ito ngayon, ang sasabihin ko sa inyo ay direct to the point. Hinihintay natin si Jesus Christ na dumating dito dahil yun ang sinulat ng Bible. Ngunit sasabihin ko sa inyo, diyan kayo nagkakamali dahil dumating na talaga ngayon si Jesus Christ. Jesus Christ nandito ngayon sa atin. At sino ba si Jesus Christ? Ano ba ang kanyang katauhan ngayon? Okay. Siya ngayon ay nandyan sa katawan sa founder ng PBMA. Founder sa Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, sa katauhan ni Robin Idira Eclio Sr. Yan. Ngunit pagsabihin mo, saan ba ngayon si Jesus Christ? Bakit namatay si Robin Idira Eclio Sr.? Ang sa totoo, hindi ito nalalaman ng tao. Kaya nga, dinidivulge ko rito ngayon sa inyo sa social media. Si Robin Idira Eclio Sr., ang kanyang katawan ay, as far as you all know, na patay na talaga. Ngunit ang kanyang katawan, ang kanyang spirit ay pumapasok doon sa katawan ng kanyang anak na si Robin Buray Eclio Jr. Yan, I happen to hear that before. Sa at this very moment, ang kanyang katawan ay nandyan pa rin, ang kanyang spirit rather ay nandyan pa rin. Ngunit ang hindi natin nalalaman kung sinong katawan ang pinapasukan yan ngayon dahil ilang taon na akong hindi nakasama sa BBMA. Ilang taon hindi na ako nakapunta nang ako yung mag-aasawa na. Nagkamali rin ako dahil hindi ako humingi ng pintulot sa paglawa. Ngayon tayo, ano yan? Ang papain ay
Bakit ka ang ito na si Jesus Christ? Sabi mo ni Ruben, sabi dyan sa Biblia, Jesus Christ have to give us, we have to with us. Mayan, sa dyan si Ruben Cleo Sr., mapasok ang kanyang spirit isa sa natikinan sa mga leader sa BME o sa hindi pa ako nalik still being until this time I retire sa inyong saya isa sa inyo ang kung tao talaga ang Panginoon, tao talaga yan, makikilala, makasunod, makakasunod kayo sa tamang organisasyon. Tao ka talaga. At hindi kanya tao, ayaw mo lang pasok dahil lagi ng mata mo na ka very tao, hindi kakita. Ang lahat na makita mo mga kamalian. Bakit sinabi si Jesus Christ? Ang lahat na mga nasagawa ni Jesus Christ na mga miracles during His reigning of this world, nagawa yan ni Ruben Edira Leo Sr. Master Ruben Edira Leo Sr. Ano ba mga miracle? Bubuhay ng patay? Simple lang yon. Maraming binuhay na patay yon si Master Ruben Edira Leo Sr. Miracles? Marami. Andyan, sabi ko na sa inyo dyan sa iba kong mga post, titingnan nyo yan, nandyan ang lahat ng mga miracles. Yan. Bin, isang ngipon, siya, nangyari yan na pabrika. Yung mga miracles na mga ginawa niya, bakit ano ba yung kita ni Bin ngipon? Okay. So may siyang niyog. Naiwan niya yung niyog. Ang tao, di nila mabuhat yung niyog. Ngunit yung hinanap ni Bin sa ngipon, ginanya yung magaan lang. Isa yun sa mga miracle na ipita sa pagkatao ni Ruben Edira Sr. Kaya sa inyo, nang makapangyarihan pa nila lang Ben Edira Leo Sr. during his existence, habang hindi pa nawala ang kanyang katawan. Ngunit nangawala nga ang kanyang katawan, but he is joining with us at the time, and I do believe he'll be reigning in us thousands of years. Dahil yun na ang the fulfillment of what has written in the Bible. Yung mga sinulat sa yun na ang fulfillment. Ano ba ang sabi na final judgment? Nalilito ka pa kung ano ang final judgment. Ngayon ang final judgment. Ngayon ang final judgment. Huwag kang maghintay pa kung final judgment. Yun ang final judgment. Hindi mo lang yun intindihan. Hindi mo lang intindihan, kaibigan, dahil hindi mo alam. Hindi mo alam. Marami kang hindi alam. Marami kang nalalaman. Hindi mo alam ang totoo mga pangyayari ito sa daigdig natin. Ayan. Ano pa? Siya ang Alpha and Omega. Si Ruben Edira Leo Sr. Siya ang Alpha and Omega. Yung tinanong si Jesus Christ, Panginoon, paano namin nalalaman na ikaw ang bumalik? Ang sinabi niya, I am the Alpha and Omega. Yan, siya ang Alpha and Omega. Ruben Edira Leo Sr. ang Alpha and Omega. Yun lang hindi ko isalaysay sa inyo kung bakit si Ruben Edira Leo Sr. ay ang Alpha and Omega. Dahil pagsasabihin ko sa inyo, lahat kayo'y papasok kayo sa PBME o Binyan. Dahil malalaman ang katotohanan. Yan. At ang sabi ng angel na magdadala ng trompeta from east to west, yun, mapakinggan ang tunog ng trompeta from east to west. Hindi naman yan totoong trompeta.
That is just only in idiotic expression. Kaya nga, pag hindi mo palaliman ang Bible, hindi ka talaga nakakaintindi. Mapira ka lang ng mga leaderes. Ngunit hindi mo maintindihan ang realidad. Ano ba ang sinabi na ampita? Ito ngayon ang social media. Sino ba ang angel na nagsasabi na nagdadala ng trumpita? Ako ang angel na nagsasabi sa inyo na siya na si Ruben Idera Sr. Ang nag-leak na si Jesus Christ, katuhan ni Ruben Idera Sr. Kaya nga dito, paano mo nalalaman na masave ka? Paano mo nalalaman na masisave ka? Sa buhay mo ngayon, kaibigan, okay buhay mo, ito ngayon ang final judgment eh. Pag walang mga masasamang pangyayari sa buhay mo, ngayon hindi ka nakulong, hindi ka nagkakaroon ng mga malalang sakit, wala kang mga malalaking mga problema, kahit na wala kang pera, ngunit enjoy ka sa life mo dahil wala ka namang mga kalaban na gumagawa ng kabulastugan sa buhay mo. Yun na ang ano mo, yun na ang kaligtasan mo. Yun na ang kaligtasan. Huwag ka nang maghintay na mamamatay ka pa bago ka mailigtas. Ngayon, titingnan mo. You have to concentrate for today and live for today. Enjoy your life for today. And you don't have to worry for what to happen tomorrow. Ay, huwag mag-worry kung anong mangyayari sa iyo bukas. Kung okay na life mo ngayon, yun na ang kaligtasan mo. Dahil ang mga tao na gumawa ng mga bagay na hindi gaganda ay uuwi talaga sa kanila. Ngayon, nagkakaroon sila ng problema sa buhay nila na parang walang katahimikan ang kanilang buhay. Yun, pag nandyan kayo sa impyerno. Ngayon, yun nalalaman mo. Kaya nga, pag gumawa kayo ng mga bagay na ikakasama sa kapwa mo, ikakasama sa ninuman, yun ang mga bagay na maghatid sa iyo sa impyerno. Ganyan. So dito, maniwala kayo sa akin o hindi, at sinabi ko na sa inyo. Dahil ang angel na nagbigay sa inyo na nagdadala trompeta upang ipapaalam sa inyo na si Jesus Christ ay nandito na ngayon sa daigdig natin, sa katauhan ni Ruben Idera Sr.